ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay. Sa verse 15 sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. At siya ay nilapitan nila at dinakip. Bumunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus. Ito na yung istorya, no? At in verse 53, ang sabi, hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama, ay padadalhan na agad niya ako ng higit sa 12 batalyon ng mga anghel. Ngunit paano matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari? Kahit hindi mo gamitin yung tabak na yan, I can call the Father and ask His help that He can send 12 legions of angels to help me. Diba? O nakikita natin nun kung paano makipag-ugnayan ang Panginoong Yesus sa Father God, na hindi siya pwedeng pabayaan. But then again, ang sabi ng Panginoon, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang kasulatan. So there is nothing that happened to the Lord Jesus Christ that is not known by the Father or that is not allowed by the Father. No? Alam ng Panginoon. Kaya makikita natin, everything is nasusulat sa banal na kasulatan at ito'y natupad. Dahil dumating ang mga tao na may dalang pamalo at tabak, sa kanilang kamay, ay maaari nilang patayin ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng espada o kaya tabak. Diba? Bagamat may isang alagad ang bumunot ng tabak at natagpas ang tainga ng isang utusan, ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ang tabak ang maaaring maging dahilan ng aking kamatayan. Bakit? Dahil kaya niyang pigilan ng mga tao. Paano? Paanong paraan? Kaya niyang magpadala ng higit pa o yung mga 12 batalyon ng anghel. Ano ang dahilan? Iba ang plano ng Diyos sa magiging kahihinatnan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Maybe people have different motives or plans in killing the Lord Jesus Christ. Marami ng attempt along the way ng ministry ng Panginoon. Merong time na gusto siyang batuhin, di ba? Batuhin. Very pa in the Old Testament, yan ang halos ginagamit na paraan ng kamatayan, parusa, stone to death, katulad nung babaeng adulterous woman, katulad ni Esteban, binato siya sa pamagitan ng bato hanggang sa mamatay. No? Paraan ng tao yon. But then again, makikita natin along the history and through the Bible, may plano pala ang Diyos. It's not man's ways para ang kamatayan ng Panginoon ay mangyari sa pamamagitan ng kanilang kamay. The power of death, of the power of sin has been broken through the cross. Kasi lahat ay nagkasala, di ba? For all have sinned and fall short of the glory of God. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus.